Magandang araw, Homequesters. Live na naman po tayo tonight. And kanina noon, umaga, mga around 5:30 a.m., nag-live po tayo. And it's really good to know na ang mga viewers po natin ay edad 25 to 35 years old. So nakakatuwa naman na ang mga kabataan natin ngayon ay interested na to invest sa house and lot. And so sa mga kabataan po natin, no, ina-encourage po namin kayo na i-avail ang privilege ng 4PH program dahil ito ay para lamang sa mga first-time home buyers. At saka, syempre, subsidized ito ng government. So later on, kung tayo ay may enough budget na, may enough fund na, pwede na tayong either magpatayo ng sarili nating bahay or mag-avail pa ulit ng another housing loan. So, ngayon naman, no, ang atin namang pag-uusapan is ano ang epekto ng 4PH program sa presyo ng house and lot. So, sa mga nanonood po, maraming salamat po sa panonood ng ating live. So, unang-una, yung nabanggit ko nga kanina na ito po ay subsidized ng government. So, imagine, from 6.25% na current interest rate ng Pag-ibig, ay pwede tayong ma-qualify sa dalawang bracket. So, una is either pasok tayo doon sa 3%, o kaya naman ay 1% na more subsidy ng government. So, ang 1% nga lang po ay hindi talaga siya guaranteed dahil nagbe-base lamang po ito sa allotted budget ng ating government. So, kung wala ng budget, hindi na po sila makakapag-subsidize ng another 2%. So, ang guaranteed lang is yung 3%. So, kung tayo naman ay kasama sa first 30,000 home buyers, so yung 3% po ay fixed po siya ng 10 years. So, ano ang magandang nito sa atin? Dapat mapasali tayo doon. Pero halimbawa, hindi tayo umabot sa first 30,000 home buyers, okay lang din yon kasi meron pa rin naman tayong 5 years na fixed interest rate na 3%. So, yun po yung epekto niya sa interest rate ng Pag-ibig housing loan. So, dito, no, meron tayo dito sa ating sample. Ito po ay Brentwood Residences sa Capas, Tarlac. So, socialized townhouse po siya, up and down na. Imagine, up and down na bahay. At kung mapunta po kayo sa aming TikTok account dito, check nyo lang po, may kaka-upload lang kami na video ng actual turnover ng socialized townhouse. So check nyo na rin po kung ano ba yung pwedeng, anong klaseng bahay ba ang pasok sa 4PH program. So for example po nito, no? So unang-una, ang good news, ang Brentwood Residences po pala is under Epic Homes. So, ang good news, ang ating developer po ay naka-promo ng 1,999 instead of 4,000. So, kung tayo po ay wala pang extrang budget pang pa-reserve, so this is a chance kasi 1,999 na lamang po. And then, ang 4PH po ay walang impact or walang epekto sa monthly down payment. So, sa Brentwood Residences po, ang monthly down payment po ay nasa 2,500 plus. Minimum yan, no? Kasi pwedeng end unit yung gusto ng buyer, pwedeng corner unit. So, tataas ang ating monthly down payment. Kasi, ang ipapaloan lang ng Pag-ibig under 4PH ay maximum of 850,000. So for this sample computation, no, is para po ito sa inner unit. So ano nga ba ang epekto niya? So malaking impact po ito sa monthly amortization at sa required basic salary. So sa papaanong paraan po? So i-compare po natin.
Sa regular interest rate na 6.25, ang ating monthly amortization for 30 years is 5,362.52. So, take note nyo po yan. Ngayon, kung tayo po ay ma-qualify sa 3% 4PH program, so tingnan po natin, no? Yan po ay 3,706.38. So, malaki po ang ibinaba. More than 1,000 ang ating natipid sa interest. And then, kung tayo pa ay ma-qualify sa 1% interest rate, again, ito po ay depende sa allotted budget ng government. So, yung 1%, yung 3%, guaranteed po yan under 4PH program. So, kung tayo ay ma-qualify pa sa 1%, tingnan niyo po, nasa 2,200 plus na lamang or 2,900 plus na lamang. So, napakalaking tipid niya, di ba? Imagine mo kung, halimbawa, minimum wage earner ka ngayon or nag-uumpisa ka palang nagtatrabaho. So, syempre, wala pa naman tayong malaking pondo, malaking ipon, pwede tayong makapag-sariling bahay under 4PH. So, ano naman ang epekto niya sa required salary? Dahil nga, syempre, ito ay housing loan, ang Pag-ibig ay may nare-require na required salary. So, kapag under regular 6.25, so, kailangan po ay sumasahod tayo, basic lang po, no? Monthly basic income, hindi kasama allowances. Ang kasama po dito is pera and COLA. So, kailangan po sa regular rate ay 15,300 plus. At least. Pero kung tayo ay ma-qualify po sa 4PH program na 3%, bumaba po ang ating required monthly income na basic. So, 10,500 plus na lamang po. What if ma-qualify pa tayo sa 1% na category? So, ito po, 8,200 plus. So, kahit po tayo ay sa ngayon ay may mababang income, mababang basic income, so take note natin po yun, no? Basic income plus pera and COLA, kahit po nasa 8,200 plus lamang, ay possible po tayong ma-qualify through 4PH program under 1% category. But, again, lagi namin sinasabi, hindi siya guaranteed. So, mas safe pa din yung dito sa 3%. So, kung titingnan nyo, no, malaki talaga siyang kaalwanan. Take note lang natin na ito ay for 30 years to pay na loan term. Ibig sabihin, ito po ay para sa 18 to 35 years old. Kung tayo ay above 35, pwede po kayong mag-message sa amin at bibigyan po namin kayo ng computation based po sa inyong age. So, message nyo lang po kami. So sa pamamagitan ng 4PH program, no, is mas mababang interest, mas mababang buwanang hulog. So, malaking kaalwanan ito sa atin. And then, syempre, mas madali nang maabot ang pangarap mong bahay. Sa mga interesado po, no, either dito sa Capstarlac or sa San Ildefonso, Bulacan, again, message lang po kami at isa sa aming mga salesperson po ang mag-a-assist po sa inyo. So, ayun po ang live topic natin today. So, kung ito pong live topic natin ay nakadagdag ng value sa inyo, pakisuportahan niyo po kami sa aming mga accounts. O ito po. At sana po ay magkita-kita po tayo sa ating next live. By the way po, again, I'm Ms. Nora Meloriora, Sales Director po ng RRCT Realty and Team Leader ng Team HomeQuest Guide. Maraming salamat sa panunood and God bless.